Mini number cakes ulit tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Itong unang mini number cake natin is order ng isang customer na may-ari ng isang cafe. Hindi ako sigurado kung first month or 1-year anniversary ng cafe nila. Pero basta celebration ito ng kanilang cafe. O diba, bonggahan, may pa-cake sila. Sana all. Amazing! Ang flavor ng cake natin is syempre ang pangmalakasan nating Choco Moist. And meron tayong nilagay na brown icing dyan. And yung brown na yan is chocolate ganache ang ating hinalo para meron siyang lasa. And ang simple lang naman ang design nito. Since cafe yung kanilang business, so ang gusto lang ni customer is meron sanang parang coffee cup. And then nakalagay doon yung pangalan ng kanilang business. Meron akong cookie letter stamper na maliliit lang siya, na bagay talaga kapag sa mga ganitong maliliit na cake. So, ang ginagawa lang is parang Scrabble siya na ina-assemble tapos pinagdudugtong-dugtong yung mga letters para ma-achieve natin siya. And ayan na nga yung mga fondant toppers natin, tapos yung pinaka-frap nung ating cup is icing lang din. O diba, bonggahan siya, simple pero rock. Dito naman tayo sa next mini number cake natin, number 5. Order ito ng ating baby Suki. And ang flavor ng cake na ito is of course Choco Moist with Choco Mousse filling. Yan. Masarap din to, lighter version siya. Kasi yung Choco Moist natin, yung filling niya is darker. Yung chocolate niya, medyo mapait ng konti. And sa Choco Mousse, sweeter version siya. So, kung mas prefer niyo yung sweet, mag-Choco Mousse kayo. Ang theme ng cake na ito is watermelon. Itong baby Suki natin na ito ay every month, ang in-order nila is iba't ibang klase ng fruit. So, for this month, watermelon tayo. Paano ko na-achieve yung ganitong pagka-pink ng color? Bali, pinaghalo ko lang yung deep pink na Chef Master at yung rose pink na Chef Master. Parang reddish pink siya na medyo may pagka-vibrant siya. Hindi mo kasi maa-achieve ito kapag red lang ang ginamit mo or kapag isang color lang ang ginamit mo. Kaya pinaghalo ko yung dalawa. And ito na nga yung mga watermelon fondant. Para ma-achieve yung ganyan ka-dark, ano lang yan, deep pink lang yan na may konting black. Ayan na siya. Ang ganda. Happy 5th month sa'yo, baby! Next month ulit! Dito naman tayo sa third mini number cake natin. Number 1 ulit siya. And ang flavor ay Choco Moist with chocolate filling. Ayan, ito na yung sinasabi ko na medyo may pagka-mapait ng konti. Pero ang maganda kasi sa Choco Moist with chocolate filling natin is nababalance niya yung sweetness nung pinaka-cake bread natin. So, yung tipong uulit-ulitin mo siya or hindi mo siya kayang pakawalan kasi hindi siya nakakaumay. Ganun yung lasa niya. Naku, napakasarap nito. Kaya ito yung bestseller natin eh. Ang double celebration naman itong cake na ito since hindi naman daw talaga bonggahan yung kanilang celebration. So, first month ito ng bunso and then 1 year old naman yung panganay. And ang theme ng cake na ito is soccer theme. Bale, itong color nung nasa taas ng cake natin is color blue na merong konting black lang. And then, itong grass natin is color green na merong halong color yellow. At syempre, hindi mawawala yung mga cutie natin na fondant toppers. Favorite part ko dito itong mga shoes kasi ang liit-liit. Akala ko nga hindi ko sila magagawa eh. At ayan na ang final result niya. O diba? Ang ganda-ganda niyang tingnan sa mata. Bunggahan talaga siya ha, in fairness. Last but not the least, another number 1. Pero this time, fully covered ang ating cake. Medyo nag-struggle ako dito kasi noong mga time na ito, hindi pa talaga ako ganun kasanay na magbalot ng mga number cakes. Pero syempre, hindi natin tatanggihan ang mga challenge na yan, di ba? Dinosaur theme pala itong cake na ito. Yung number 1, siya mismo yung pinaka-dinosaur natin. Makikita niyo later dun sa final result niya. And paano ko na-achieve itong color yellow na to? Para siyang yellow gold. Hahaluan nyo lang ng konting brown yung color yellow na food color na gagamitin ninyo para ma-achieve nyo yan. Dito ako medyo nagtagal sa cake na ito, yung paglalagay ng mga triangles na yan.
Kapag ganyan na maliliit talaga yung details, yan talaga yung pinakamatrabaho sa lahat. Pero syempre, okay lang naman kahit na nagko-consume ng time and medyo matrabaho siya. Syempre, ang pinaka-goal pa rin natin dito is ma-achieve yung request ng ating customer at matuwa sila kapag nakita na nila ang cake nila. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. That's it for today. See you on our next video. Bye!